Hoy, mga kapwa ko batang 90s at mahilig sa nostalgia. Maligayang pagbabalik sa aming channel. Sa video na ito, dadalhin ka namin sa isang paglalakbay sa memory lane, para isa-isahin ang 10 sa mga pinakaastig na laruan noong 90s sa aking palagay. Kaya ihanda mo na ang iyong paboritong merienda, umupo, at bilangin natin ang nangungunang 10 sikat na laruan ng mga bata noong 90s sa Pilipinas. Magsimula tayo. Una ang text, maliliit na card na nagtatampok ng mga larawang estilo ng comics ng mga superhero, palabas sa TV, o pelikula. Naglalaro ang mga bata sa pamamagitan ng pagpitik o paghahagis ng mga card sa paraang sinubukang i-flip ang mga ito. Mananalo ang card na nakaharap. Ang text ay ipinapalit at kinolekta ng malawakan sa mga bata, kadalasang sinasamahan ng matinding kompetisyon sa kapitbahayan. Pangalawa ang Game Boy, isang handheld gaming console ng Nintendo, na revolusyonaryo sa panahon nito. Mayroon itong 8-bit na processor at may kasamang mga sikat na laro tulad ng Super Mario, Pokemon, at Tetris. Naging staple ang Game Boy para sa paglalaro on the go, na nagpasimula ng maraming talakayan sa palaruan tungkol sa mga pinakabagong laro at diskarte. Pangatlo ang Tamagotchi, isang digital pet simulation game kung saan pinalaki ng mga bata ang isang virtual na alagang hayop, nagpapakain, naglalaro, at naglilinis pagkatapos nito upang mapanatili itong masaya at malusog. Ang laruan ay isang napakalaking pagkahumaling, kasama ng mga bata na dinadala ang kanilang mga Tamagotchi saan man, kahit sa paaralan, upang matiyak na ang kanilang mga alagang hayop ay inaalagaan. Pang-apat and Jolen o Marbles. Makukulay na salamin o clay na marbles na ginagamit sa iba't ibang laro kung saan nilalayo ng mga manlalaro na patumbahin ang mga marbles ng mga kalaban mula sa isang bilog o matamaan ang mga target. Ang Jolens ay isang tradisyonal na laruan na lumampas sa mga henerasyon, madalas na nilalaro sa dumi na may matinding focus at katumpakan. Pang-5 and Super NES. Ang Super Nintendo Entertainment System ay isang home console na nagpakilala sa mga bata sa isang malawak na hanay ng mga klasikong laro tulad ng Super Mario World, The Legend of Zelda, at Street Fighter II. Ito ay dapat magkaroon ng console para sa mga mahilig sa paglalaro, na ginagawa itong sentro sa maraming sambahayan at nagtaguyod ng isang henerasyon ng mga panghabang buhay na manlalaro. Pang-6 ang Pugs, mga pabilog na karton na disk na may iba't ibang disenyo, na ginagamit sa isang laro kung saan isinalansan ng mga manlalaro ang mga ito at inihampas ang mas mabigat na slammer sa pile upang i-flip ang mga ito. Ang pagkolekta at pangangalakal ng pugs ay kasing sikat ng paglalaro ng laro mismo, na may mga bata na nagtitipon ng malalaking koleksyon ng mga makukulay na disk na ito. Pang-7 ang Polly Pocket, mga maliliit na manika at playset na maaaring dalhin sa mga compact na case. Ang bawat set ay detalyadong-detalyado, kadalasang nagtatampok ng maliliit na silid o mga eksena. Ang Polly Pockets ay hinangaan dahil sa kanilang portability at ang mapanlikhang laro na kanilang inspirasyon, kasama ang mga bata na gumagawa ng mga detalyadong kwento para sa kanilang maliliit na manika. Pang-8 and Slap Bracelet, mga nababaluktot na metal band na pinahiran ng tela o plastik na pumuputol sa iyong palso kapag sinampal mo sila dito, na lumilikha ng isang nakakatuwang accessory. Ang mga bracelet na ito ay isang trend ng fashion, na kinokolekta at isinusuot ng mga bata saan man, madalas sa mga maliliwanag na neon na kulay o cool na disenyo. Pang-9 ang Yo-Yo, isang klasikong laruan na binubuo ng isang sugat sa spool na may string na maaaring ihagis pababa at hilahin pabalik pataas gamit ang isang pitik ng pulso. Ang mga advanced na yo-yo ay maaaring gumawa ng mga trick tulad ng lakad ang aso at sa buong mundo. Ang yo-yos ay naging pangunahing palaruan na may mga kompetisyon at pagtatanghal na nagpapakita kung sino ang may pinakamahusay na mga kasanayan. At ang pang-10 ang Beyblade. Umiikot na nangungunang mga laruan na inilunsad ng mga bata sa isang espesyal na arena upang labanan ang isa't isa. Ang mga tuktok ay nako-customize na may iba't ibang bahagi upang mapahusay ang kanilang pagganap sa labanan. Matindi ang mga laban sa Beyblade, kung saan ang mga bata ay nagdidisenyo ng kanilang perpektong mga tuktok at humarap sa mga kaibigan upang makita kung kaninong Beyblade ang huling umiikot. And there you have it,
Folks, aming top 10 picks para sa pinakasikat na mga larwang pambata noong 90s sa Pilipinas. Nakalista ba ang alinman sa iyong mga paborito? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Kung nasiyahan ka sa paglalakbay na ito sa memory lane, huwag kalimutang bigyan ng thumbs up ang video na ito, at mag-subscribe para sa higit pang nostalgic na content. Pindutin ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng update. Salamat sa panonood, at hanggang sa susunod, panatilihing buhay ang Neyentis Spirit. Bye muna!